magandang hapon sa inyo. Sa mga kapulisan natin dyan, magandang tanghali sa inyo. Sana pagpatuloy nyo na yung ginagawa nyo sa support sa mga ating PNP at saka pagpatuloy nyo na po ang kabaitan at pagtulong sa mga tao, mga kaidol. Ayan po sa lahat po ng kabataan, sumunod po tayo sa pinagtutupad ng PNP, ng mga pulis natin, para po sa kakabuti po natin lahat yan. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Di ka ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat
O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila.
Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Police Captain Rosie German, ang Substation Commander ng Poblasyon Police Substation, Muntinlupa City. Sa araw na to, ako po ay magbibigay ng ilang ligtas kaalaman para sa atin upang maiwasan ang mga sakuna o aksidente na maaaring magdulot ng kapahamakan sa ating sarili at sa ating pamilya. Tip number 1, habang ginagamit ang cellphone sa pampublikong huwag gamitin ang cellphone habang naglalakad sa tahimik na lugar. Hawakan na mabuti ang cellphone at iwasan ang paggamit malapit sa kalsada at posible itong haplutin. Safety tips number 2. Upang hindi manakawan ang inyong mga tahanan, kantado ang lahat ng pinto at bintana, tiyaking walang dadaanan sino mang may tangkang pumasok at magnakaw. Kung maaari, ay mag-iwan ng nakabukas na ilaw sa labas, lalo na sa madidilim na parte ng inyong tahanan. Maglagay ng CCTV camera upang makatulong sa pagbabantay sa inyong mga ari-arian. Safety tips number 3. Upang hindi manakawan habang nasa labas ng inyong tahanan, panatilihin ang mga mahalagang bagay tulad ng wallet, cellphone, electronics gadget, at alahas sa inyong paningin. Huwag iwanan ang mga ito nang walang nagbabantay. Dalhin lamang ang mga mahalagang bagay. Iwanan ang mga hindi kinakailangang mahalagang bagay sa inyong tahanan. Safety tips number 4. Upang makaiwas sa motor napping, maglagay ng alarm sa inyong motorsiklo. Huwag iwanan ang susi na nakasaksak sa motor. Siguraduhin nakalak ang inyong motorsiklo. Huwag magpaparada sa hindi nakikita at madilim na lugar. Piliin ang ligtas at may CCTV na parking area. Huwag hayaang maging biktima ng mabilis na kamay para hindi ma-snatch ang phone mo. Laging tatandaan ang safe tips na ito. S. Stop and look. A. Alerto sa paligid. F. Front is key. At iwas sa bintana. Stop and look. Huwag mag-cellphone habang naglalakad. Kung kailangan, mag-text dito sa isang ligtas na lugar. Alerto sa paligid. Huwag mag-earphone sa sobrang lakas ang volume. Dapat narinig mo pa rin ang ingay sa paligid. Front is key. Ang bag ay dapat laging nasa harapan. Huwag maglagay ng phone sa back pocket ng pantalon. Iwas sa bintana. Pag nasa jeep o bus, itago ang phone. Uso ang kablot mula sa labas. Lalo na kung traffic. Tandaan, mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa kahit anong gadget. Maging laging mapagmadyan. Po nang nakita nyo kanina, yung pinakita po natin, masandali po lang po maabala yung mga oras, mga master. Ito po ay actual na nangyayari sa ating mga araw-araw na pagsakay natin sa jeepney o kaya sa bus. Nakita nyo po, may humagis ng bariya sa inyong harapan. Huwag po tayong makikitampod kasi paraan po nila yun. Modus operandi po yun ng mga kawatan upang ang inyong atensyon ay napunta po yung mga bariya. Kapag nakitampod po kayo, ang gagawin po ng mga katabi ninyo na hindi po alam ay kagrupo nila, kasamahan po nila. Ang gagawin po nila, bubuksan ang mga gamit nito, bubuksan po yung mga halagang mga bagay, wallet, cellphone, lalo na po yung mga iPhone. Yun po ang mga target nilang buhin. So, pag may mga ganun po kayo estudyante na na-encounter sa jeepney, huwag po kayo makikidampot kahit ano pong dami ng barya na nasa harapan nito. Okay po? Maraming salamat po sa kunting abala, Sir. Thank you po. Ako po ay si Police Captain Rosie German, Substation Commander ng Poblasyon Police Substation, Muntinlupa City. Sa pamumuno ng aming Chief of Police, Police Colonel Robert C. Domingo, ay muling nagpapaalala sa inyo na ang buhay ng tao ay mas mahalaga kaysa sa ari-arian. Ligtas ang may alam. Sa anumang pong
sitwasyon, i-report o tumawag agad sa Poblasyon Police Hotline number 0970-317-2404 para sa agarang aksyon. Para sa akin po is malaking bagay po sa amin yun. Malaking tulong po, especially po sa mga barangay dahil ini-implement nila gawa ng for safety para sa lahat. So sana po ipagpatuloy po nila ulit para sa ganon maging safety po ang lahat. Sir, magandang gabi po. Police Major Tilaon po, Las Piñas Police Station. Meron lang kaming tanong sa iyo. Ha? Ano po ang masasabi nyo sa ginagawa ng mga pulis at mga barangay natin na pag-ikot gabi-gabi sa mga barangay nyo? At nagpapatupad po kami ng city ordinances at mga barangay ordinances. Sir, ano po? Kami po ay nagpapasalamat sa kapulisan po na sila po yung tumutulong sa barangay ng Ulo, sa mga lalo sa amin mga tanod para maging peaceful po yung komunidad natin. Salamat Maganda po. ba ang impact sa community? Maganda sir, maganda ang impact ng pag-iikot ninyo gabi-gabi. Salamat naman Sana po. tuloy-tuloy. Salamat po sa suporta nyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Executive Officer Angelito S. Dogma, isa po sa mga EXO ng Barangay Almansa 1 dito po sa lugar ng Las Piñas. Kami po ay buong puso nagpapasalamat sa mga ating kapulisan ngayon na sila po ay nakikipagkaisa sa aming mga barangay na tumupad po ng kanilang Oplan Galugad at Oplan Bulabo. Sa ganyan pong pagkakataon at pamamaraan, medyo napabawasan po ang problema namin sa aming mga nasasakupan, lalong-lalo na po pagdating sa peace and order. Medyo maganda po ang kanilang ginagawa sa pakikisa po ng bawat isa sa amin. Medyo na babawasan na po ang aming kriminalidad dito sa aming lugar.
At ganoon din po, buong puso kami nagpapasalamat sa bago talagang Chief of Police ng ating Las Piñas na wala pong iba kundi si Police Colonel Wilson O. De Los Santos. Maraming salamat po sa inyo, sir, sa inyong pong pakikisa sa aming mga kabarangay. Yan po ay buong puso namin tinatanaw ng malaking utang na loob sa inyo. Salamat po. Ako po si Police Captain Arnel Arov Datur, Officer in charge ng Pamplona Substation, Piñas City Police Station. Narito po ang mga ilang paalala para makaiwas o hindi maging biktima ng mga salisigang. Maging alerto sa paligid at sa mga taong kumakausap sa inyo. Huwag iwanang nakabuyang-yang ang mga gamit sa pampublikong lugar. Siguraduhin ang lahat ng iyong mga gamit tulad ng tablet, wallet, cellphone ay nasa loob ng inyong bag. Huwag iwanan ang bag sa itaas ng mesa o upuan. Mas mabuting panatilihin itong nasa kandungan. At magdala lamang ng sapat na pera at mamimili sa palengke. Huwag ilapag ang wallet. Kami po sa Pamplona Substation ay nagpapaalala na ang pagiging mapagmatsyag at responsable sa sariling kaligtasan ay malaking hakbang upang makaiwas sa mga krimen tulad ng salisi. Sama-sama tayong maging mapunuri at alerto para sa mas ligtas na komunidad. Kapag PNP para sa kapwa Pilipinas, servisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Papaalala lang po ako na ilalap po natin yung mga ganang po natin. Pag po natin, palagyan po natin nakatingin sa katawan po, yung mga wallet system po, kung natin po ngayon. Ako po natin hayaan na nakatibang mo po yung mga po natin. Kung may nararamdaman po tayo po tayo makikita, pagkakabi natin, ako po natin yung para ito tayo. At iwasan din po natin yung pagtulog, kapag natin tayo. Lamang po, The Sun Valley Police Substation would like to remind the public to remain vigilant against the continuing threat of motorcycle theft in our community. This type of crime not only results in the financial loss, but also affects the daily mobility and livelihood of individuals who rely solely on motorcycle for transportation and work. In line with our intensified crime prevention campaign, the public is strongly encouraged to observe the following safety measures. Park your motorcycle in safe, secure, and well-lit areas, preferably inside the garage, parking area, with security personnel or within a fenced compound. Always lock your motorcycle properly whenever it is parked, even for a short period of time. Use double security measures such as a steering lock, combined with a heavy-duty chain lock or twist lock. Do not leave your keys, original receipt, or certificate of registration inside the motorcycle compartment or attached to the vehicle. Install additional security devices such as alarm system or GPS trackers to help deter theft and assist authorities in locating stolen motorcycles. Immediately report suspicious persons, loiterers, or unusual activities in your area to barangay officials or to the nearest police station. The Sun Valley Police Substation continues to conduct 24/7 police patrol operations, checkpoints, and police visibility activities to ensure the safety and security of the community. If an incident occurs or notice any suspicious activity, immediately call 911
or your nearest local police station. You may also contact our hotline at 0931-880-0795. Let us remain vigilant and proactive. Crime prevention is a shared responsibility. Through cooperation and community awareness, we can work together to keep our neighborhood safe and secure. Good day to everyone. I am Police Captain Luis Dula Gasingan Jr., Substation Commander of Barangay Munmok and Barangay Don Bosco. Your servant reminds you of the action of these thieves, commonly known as salisigang. But we have control to avoid becoming victims of this modus. Come, let's watch this. Number 1, don't just get out of the car. If someone knocks on the driver's side and pretends to care. Number 2, before leaving the house, make sure the doors are locked and the windows are closed to avoid falling victims of this modus. Number 3, keep your bag or wallet in your lap or in front of you, not behind you or on the seat. Be alert to your surroundings. Observe people who are too close or pretending to be friends or acquaintances. Number 4, in public transportation, hold on tightly and keep your belongings close. If you see or feel something or become a victim, just call this number. New PNP for the New Philippines, fast, honest, and fair service. Pabala, ingat sa iba't ibang modus operandi ng mga kriminal. Iwasang maglabas ng mamahaling gamit, wallet at cellphone sa mataong lugar. Manatililing nakatikit sa katawan ang mga dalang gamit at pinamili. Iwasan itong ilagay sa likuran upang hindi mabiktima ng salisi. Iwasan ang pagtulog sa sinasakyan kit. Huwag iparada ang mga motor sa madilim at alanganing lugar. Huwag iwanan ang susi sa tingnan ng motor. Kung maaari, iwasan mag-iwan ng gamit sa sakyan at siguraduhin na kasarado ang bintana at pintuan kung kayo ay lalabas. Iwasang tumanggap ng kahit na ano mula sa hindi kakilala at huwag makikipag-usap sa hindi kakilala. At kung kailangan nyo ng tulong ng ating kapulisan, daya ng 911 ang dami ng kinaroroonan ng ating mga kapulisan. Mag-ingat sa iba't ibang modus operandi ng mga kriminal. Ingat sa iba't ibang modus operandi ng mga kriminal. Iwasang maglabas ng mamahaling gamit, wallet at cellphone sa mataong lugar. Manatililing nakatingin sa katawan ang mga dalang gamit at pinamili. Iwasan itong ilagay sa likuran upang hindi mabiktima ng salisi. Iwasan ang pagtulog sa sinasakyan jeep. Huwag iparada ang mga motor sa madilim at alanganing lugar. Huwag iwanan ang susi sa susian ng motor. Kung maaari, iwasan mag-iwan ng gamit sa sasakyan at siguraduhin na kasarado ang bintana at pintuan kung kayo ay lalabas. Iwasang tumanggap ng kahit na ano mula sa hindi kakilala at huwag makikipag-usap sa hindi kakilala. At kung kailangan nyo ng tulong ng ating kapulisan, idaya ng 911 at darating sa inyong kinaroroonan ng ating mga kapulisan. Mag-ingat sa iba't ibang modus operandi ng mga kriminal. Ito po ay paalala mula sa inyong kapulisan. Ingatan po natin ang ating mga mahalagang gamit gaya ng wallet, cellphone o alahas. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ay paalala mula sa inyong kapulisan. Ingatan po natin ang ating mga mahalagang gamit gaya ng wallet, cellphone o alahas. Maraming salamat po.
Isang high-value drug suspect ang naaresto ng Taguig City Police sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Ususan. Nasamsam sa operasyon ang humigit kumulang 50 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na mahigit 342,000 piso. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Patuloy ang pinaigting na operasyon ng Taguig City Police upang tuluyang mapuksa ang iligal na droga at mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Taguig City Police, laging maaasahan, ugnayan at serbisyo. Puso ang puhunan, kapayapaan ang aming layunin kailanman. Para po sa akin, okay naman po yung pamangkulan ng police para po sa mga kabataan, para alam din po nila yung mga nagul nila sa sabi na gabi, nakakalabas ng para din may pangangaral sa mga kabataan para po sa akin. Ako si Exo Ronald, Roldan Ulanday ng Barangay Wawa. Masaya kami sa mga personnel ng kapulisan naming nakakasakop dito sa pumumuno ni Lieutenant Joe Marlo Garcia sa mabilis na aksyon at kasama naming nagtataguyod sa katahimikan at kaayusan ng aming barangay. Inaresto ng Taguig City Police ang isang top 10 most wanted person sa Barangay Sembo. Ang 25 anyos na babaeng suspect ay nadakip sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng paglabag sa iligal na droga. Isinagawa ang operasyon ng Warrant and Subpoena Section at agad ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan. Ang warrant ay ibabalik sa hukuman para sa kaukulang proseso. Patuloy ang pagtugis ng Taguig Police laban sa mga lumalabag sa batas. Taguig City Police, laging maaasahan, ugnayan at serbisyo. Puso ang puhunan, kapayapaan ang aming layunin kailanman. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ay paalala mula sa inyong kapulisan. Ingatan po natin ang ating mga mahalagang gamit gaya ng wallet, cellphone o alahas. Maraming salamat po. Sa bawat oras ng araw at gabi, patuloy na nagbabantay at naglilingkod ang kapulisan ng Taguig upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Sa kanilang dedikasyon, mabilis na pagtugon at tapat na serbisyo, sinisiguro nilang ang bawat mamamayan ay may kapanatagan at tiwala sa kapayapaang umiiral sa kanilang nasasakupan. Ito ang tunay na diwa ng serbisyong may malasakit para sa isang ligtas at maayos na Taguig. Ako po si Kagawad Manny Liwanag ng Barangay Wawa. Siyempre, tuwang-tuwa tayo at narito na tayo sa ating Oplan Galugad. Ito po ay kailangan natin sa Barangay Wawa para mapanatili ang security at safety na rin ng bawat isa. Siyempre, ang ating pasasalamat pa sa pamunuan ng ating barangay, sa pangunan ni Kapitana Rosalie at ang ating mga kapulisan. Mga taga-Wawa, ito na mga inaantayin nyo. Kailangan natin makatahimikan, kailangan natin ang tulong nyo. Hindi magagawa ng kapulisan to kung hindi sa tulong ng ating mga residente at mga opisyales. Maraming salamat po sa pakikiisa nyo lahat. Sa amin pong kalaman dito, malaking bagay po sa amin yung pagrurubing ng gabi-gabi kasi nababawasan po yung mga maraming mga kolektibo. Kasi kung kami lang din po magsasaway, ibaliwala din po sa amin. Tinatawa-tawanan lang, kaya mas maganda po pag nagrurubing may mga kasamang po para panipaniwala po na talaga masisilan ang pagrurubing natin sa gabi. Maganda naman daw po yung ginagawa nila na maraming nagsasabi na yun na nga, dahil na sa mga kabataan na maraming pasaway, hindi na rin nila kaya kasi yung mga pambabastos, kahit kami mga taga-barangay, kung bastos yung mga pasaway na yan, kaya malaking bagay talaga pag may palagi ng mga pulis na kasama sa pagrurubing po. Isang street-level individual ang naaresto ng Taguig City Police sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Barangay North Daang Hari. Nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 16.1 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa illegal na droga. Patuloy ang paalala ng pulisya na mabigat ang kaparusahan sa illegal na droga. Makiisa at manatiling mapagmatsyag para sa mas ligtas na komunidad. Taguig City Police, laging maaasahan, ugnayan at serbisyo. Puso ang puhunan, kapayapaan ang aming layunin kailanman.
Nasakote ng Taguig City Police ang isang top 9 most wanted person sa isinagawang operasyon sa Barangay Calzada, Tipas. Ang pag-aresto ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng paglabag sa illegal na droga, partikular sa pag-inat ng drug paraphernalia. Ang warrant ay ibabalik sa naglabas na hukuman para sa kaukulang disposisyon. Patuloy ang pinaigting na operasyon ng Taguig Police laban sa mga wanted na individual upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad. Taguig City Police, laging maaasahan, ugnayan at serbisyo. Puso ang puhunan, kapayapaan ang aming layunin kailanman. Sa patuloy na pagpapatupad ng disiplina at profesionalismo sa hanay ng kapulisan, nagsagawa ang mga tauhan ng Taguig City Police ng monthly rank inspection nitong umaga, na ginanap sa parking area ng Vista Mall sa Barangay Ususan, Taguig City. Layunin ng inspeksyong ito na tiyakin ang wastong pagsusuot at tamang pagkakalagay ng rank insignia ng bawat pulis, alinsunod sa umiiral na regulasyon sa uniforme ng Philippine National Police. Bahagi rin ng isinagawang inspeksyon ang pagsusuri sa mga mobility assets ng istasyon upang matiyak ang tamang markings, kalinisan, at kahandaan ng mga ito sa anumang oras ng pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Ang lahat ng mga tauhan ay masusing sinuri upang matiyak ang ganap na pagsunod sa itinakdang pamantayan ng uniforme at sa mga umiiral na patakaran ng Philippine National Police. Ang gawain ito ay nagsilbi ring paalala sa lahat ng kapulisan na patuloy na pairalin ang disiplina, wastong tindig bilang alagad ng batas, at mahigpit na pagsunod sa mga alituntunin ng organisasyon. Again, remember this, lagi kong sinasabi, remember upon the conduct of each depends the fate of all. Kung ano ang conduct ng isa sa atin, pag-uugali ng isa sa atin, yun ang magiging kapalaran ng lahat ng naano ng Taguig City Police Station. Munda sa pagsisiyasat! Sa isinagawang implementasyon ng writ of demolition sa Purok 8 ng Minville o Bukid Village, Barangay Palingon, Tipas. Again, we have to observe protocols as office. Ano yung number 1 natin? Maximum tolerance. Lahat ng galaw nyo at hindi nyo nalilito kayo. Hindi nyo alam. Magtanong kayo, ha? But this is just a matter of common sense. Common sense lang to. I-exercise natin yung pagiging pulis natin based on mga natutunan nyo sa training. What? No excessive use of force. Nagbigay ng mahalagang police assistance ang ating kapulisan upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng naroroon. For the last time, nakikiusap kami, walang manggugulo. Nakikiusap kami kasi kung manggugulo kayo, anong gagawin namin? Papayag ba kaming manggulo kayo? At walang gulo, wala kaming gagawin. Bago tuluyang makapagsimula ang demolition team, ay nagkaroon ng insidente ng batuhan mula sa ilang individual.
Sa kabila nito, nanatiling kalmado at propesyonal ang mga pulis sa pangunguna ni ng Chief of Police Police Colonel Julius C. Nuevo. Sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-ugnayan at pagpapanatili ng kaayusan, naging payapa ang sitwasyon at tuloy-tuloy na naisagawa ang operasyon, habang patuloy na nakaantabay ang kapulisan para sa kaligtasan ng lahat. Isang top 5 most wanted person sa antas ng istasyon ang matagumpay na naaresto ng Taguig City Police sa Western Bicutan, Taguig City. Ang 36 na anyos na suspect ay nadakip sa bisa ng isang warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, agad itong dinala sa kustodiya ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at isinailalim sa tamang proseso ng batas. Ang naturang warrant ay ibabalik sa naglabas na hukuman para sa wastong pagproseso. Muling pinagtibay ng Taguig City Police ang kanilang matibay na pangako na paigtingin ang kampanya laban sa mga wanted na individual at tiyakin na maipapatupad ang hustisya. City Police laging maaasahan, ugnayan at serbisyo, puso ang puhunan, kapayapaan ang aming layunin kailanman. Gabi din po, Kami sir. po yung police ng Substation 5, Baclaran. Yes po. Ngayon po is magtatanong lang po kami about sa direktiba ni SILG patungkol sa pagkaigting ng galugad or bulabog dito po sa area natin. Ano pong opinion nyo tungkol doon? Actually po, sir, sa gulagod nga po ninyo na ginagawa po ninyo, napakalaking bagay po. Alam niyo po ba kung bakit? Napakalaki po ng pagkakaiba ng mga nakaraan nung wala pa. Ngayon po kasi, ang laki ng pagbabago. Dahil nabawasan na po yung mga nagiinom sa mga kalsada, mga walang damit, mga nanidigarilyo po sa kalsada. Nabawasan na po yun. Lalo na po ngayon ang mga minor de edad po na inaano na hanggang alas 10 lang. Sa ngayon po, totally po, sa 100%. Ngayon po, nakikita ko po is nasa 40% na lang. Dahil po, kagaya po nga niyan, dahil na pag sinabi pong alas 10, may mga magulang na po talaga akong naririnig. O anak, mag-alas 10 na, bago mag-alas 10 na, umuwi na kayo. Matuto kayo. Yun ang yung mga narinig ko. Kasi bilang di ba, yung sinasabi nga po na, kayo nga po, di ba, na nagdidisiplina. Kaya yung ibang magulang naman po, yun na rin po ang itinuturo din po ng ibang magulang sa mga anak nila. Kaya po yan po, malaking bagay po yung ginagawa po ninyo. Yun, thank you po Yun mga lang ate. po. Salamat po sa kunting oras. Thank you po, thank you.